Hello po mga kareal. Shoutout po sa lahat ng aking mga subscribers dyan, sa mga nag-like and comment, lalo't higit sa mga nag-share ng mga video ko. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong suporta at pagtitiwala. Doon po sa mga bagong nag-subscribe sa channel kong ito, welcome po kayong lahat. Alam ko po na marami na ang mga baguhan. Maraming salamat po at patuloy ang inyong pagdami. Magiging mabuti naman po ito at dito po ay makakapag-ambagan tayo ng kaalaman. Sa video pong ito ay aalamin po natin ang tungkol sa was motor. Kaya sa lahat po ng mga baguhan, wala pang idea tungkol sa mga gawaing ito, panoorin nyo po at tapusin ang video na ito at aalamin po natin dito kung ano ang tungkol sa was motor. Ito po ang mga motor para sa washing machine. Meron po iyan na mga terminals at sa isang motor ay merong tatlong terminals or wires. May iba't ibang kulay yan. Tulad sa isang motor na ito, iba rin ang kulay. At dito sa isang motor na ito, iba rin po ang kulay. Hindi sila magkakaparehas. Iba-iba po ang kanilang color coding. Kaya malilito tayo sa mga terminals nito kung para saan ba ang mga ito. Ang was motor po ay may tatlong terminals, isa para sa common, isa sa reverse, at isa sa forward. Ngayon, paano natin malalaman kung alin sa tatlong wire na ito ang common terminal, alin ang forward terminal, alin ang reverse terminal? O sa video pong ito, aalamin natin kung paano ma-identify kung alin dito ang common terminal, forward and reverse terminal. At para malaman yon, gagamit po tayo dito ng multimeter. Sa pamamagitan ng multimeter, malalaman natin kung alin dyan ang common terminal, alin dyan ang forward, alin dyan ang reverse. Maliban sa diagram na nakakabit or nakadikit sa mismong motor. Kung mayroong diagram na nakakabit sa motor, madali nating ma-identify kung alin dito ang common terminal, forward and reverse. Paano kung tanggalin ko ang sticker na yan or diagram na yan? Paano mo ngayon ma-identify kung alin dyan ang common? Meron po tayong available dito na mga motor na walang diagram. Katulad nitong dalawa na ito, wala po silang diagram katulad yan, natanggal na dahil ito po ay mga second hand pero gumagana pa. Mga good lahat po yan. Ito, wala din po itong diagram. Tanging isa lang po ang may diagram, yung brand new. Yung isa na yan. So ngayon, subukan natin na i-check ang motor na ito para malaman natin kung alin ba dito ang common terminal, reverse and forward. Sundan nyo lamang po ang ating prosesong gagawin. May kanya-kanyang diskarte po ang mga technician sa pagkuha at pag-identify nito kung alin ang common terminal. Kung iba ang pamamaraan nila, meron din po akong ibang pamamaraan. Baka ninyo magustuhan, pwede nyong gayahin or pwede kayong mag-suggest ng ibang paraan. Gamit po yung ohmmeter, ito po yung reels, ililipat lamang po natin sa times 1. Pasensya na po kayo, sobrang ingay ng aso ng kapitbahay. Tuwing mag-video ay laging tumatahol. Times 1 po natin ilagay, ayan. Bakit sa times 1 nilalagay at hindi sa times 10? Kasi kung aabot po ng hundreds ang masusukat na resistance dito, doon po tayo magre-range sa times 10, katulad ng sa electric fan. So sa madaling salita, sa times 1 po tayo magsiselect ng range. Ang unang gagawin, i-calibrate po natin yung tester. Ayan, hindi nakatapat sa 0. Itapat lang po natin sa 0 gamit ang 0 adjuster. Ayan, nakatapat na sa 0. Bitawan. Ulitin kasi nagbabago po yan. Pagka hindi nakakalibrate ang tester, magiging mali po ang reading yan. Dahil hindi po accurate. I-double check. Ayun, nakatapat na sa 0. Para makita kung alin ang pinaka-common terminal dito, madali lamang. Hahanapin lang po muna natin dito yung may pinakamataas ang reading. 3 beses po tayong mag-check ng resistance sa 3 terminal na ito. Hanapin natin ang may pinakamataas na reading sa 3 beses na pag-check. Unang pag-check, blue and red. Nakita nyo? 50 ohms po ang actual reading. Bakit 50 ohms ang actual reading? Kasi 50 times 1 equals 50. Yun po ang actual reading na. Hindi po yan times 10, kundi times 1. So ito po ay may 50 ohms. Yung kulay blue. Bitawan po natin ang blue. Ayan. Nabitawan ang blue. Tapos, nananatiling nakakabit yung isang test probe sa red para ilipat naman yung test probe na isa sa black. Ayan. Ang reading po ay 25 times 1 equals 25 ohms. Yun po ang actual reading. 25 ohms dito. Ibig sabihin, mas mataas yung reading nitong red and blue. O alin na lang ang hindi pa natin na-check. Nakadalawang check na tayo ng resistance. So, mas mababa itong black and red. Ang hinahanap natin ay yung pinakamataas na reading. Ito ang may pinakamataas na reading, dalawa na to. Bitawan naman natin itong kulay red at
nananatili na nakakabit yung isang test probe sa kulay black. Ito. Tapos, ilipat natin at ibalik itong isang test probe sa kulay blue ulit. Okay, tandaan ha, ang mga resistance reading, idikit sa blue. Ayan. So, 25 ohms times 1 equals 25 ohms. Dalawang 25 ohms yung na-reading natin. So, mababa pa rin ito kaysa doon sa una nating ni-reading na blue and red na 50 ohms. So, bitawan natin yan. At ito po yung may pinakamataas na reading. Yung blue at saka red, yung nauna natin i-check. Ayan, 50 ohms. Ito po yung may pinakamataas na reading. Dahil dito, nakuha na natin kung alin yung reverse and forward. Ito pong dalawa na ito ang reverse and forward. Kahit magkabaliktad po yan, okay lang. Ang natitira ay yung kulay black. So, bitawan natin itong red and blue. Bitaw. At itong natira na to ay buhulan natin. Palatandaan na ito na po ang common terminal. Ganun lang po kadali. Ngayon, alam na natin kung alin dito ang common terminal, alin ang forward and reverse terminal. Maliwanag. Para mas lalo pa nating maunawaan, subukan natin sa isa pang motor. Ito na tayo sa panibagong motor. Ibang kulay naman po ito. May blue, may yellow, at may light yellow. Ganun ulit ang proseso. Hindi natin nang bago yung setting, times 1 pa rin. Calibrated pa rin yan. Hanapin natin kung alin yung may pinakamataas na reading sa 3 beses na pag-check ng mga resistance nito. Unang pag-check, ikabit ang test probe sa yellow na wire, then sa blue. Ang naging reading po ay 25 ulit. Kasi parehas pong wash motor yan, hindi po magkakalayo ang mga reading yan. 25 ohms pa rin po ang reading, ita times 1 dahil naka times 1 yung range. 25 ang actual reading. Ngayon, bitawan natin yung kulay yellow. Tandaan na 25 ohms ang reading yan, blue and yellow. Yung blue at saka light yellow naman, 25 ohms ulit ang reading, parehas nung unang check natin sa blue and yellow, parehas ang reading nila. Subukan po natin na bitawan itong blue at nananatiling kakabit sa light yellow yung isang test probe. Tapos kunin natin yung isang yellow at ikabit ang test probe. Ang naging reading po ay 50 ohms. 50 ohms ang naging reading. Ito ang may pinakamataas na reading sa 3 beses na pag-check ng resistance. Dahil yung kanina ay parehas 25 ohms, ito ay 50 ohms. Ito po ang may pinakamataas na resistance. So pagsamahin natin itong dalawa. Ito po ang magiging reverse and forward terminal. At itong natira, yung kulay blue, lagyan ng buhol at yan po ang palatandaan na ito na ang common terminal. Siguro naman naunawaan na ninyo at naintindihan kung paano malaman kung nasaan ang common, ang reverse at forward terminal ng wash motor. Para saan ba yung mga common terminal na yan, forward and reverse? May kanya-kanya pong connection yan sa circuit ng washing machine. Aralin na lang po natin sa ibang mga video ko pa ang naka-upload at nandun po yung ibang mga connection nito. Kung gusto nyo i-video natin kung paano yan paganahin, comment lang po kayo sa baba. At gagawin po natin ito ng iba pang video para mas lalong lumawak yung ating kaalaman tungkol dito. Ang mahalaga, malaman muna natin kung ano ang pangalan ng bawat terminals na ito. Ibaba ito. At lipat na po tayo dito sa brand new na wash motor. Dito po sa brand new na wash motor, makikita ninyo na mayroon pa siyang sticker na nakadikit. At nandyan po yung pinakang diagram. Dito sa diagram niya, yung kulay blue po ang common. Madaling maintindihan dahil kung nakikita nyo, ang common po dyan ay yung nasa pinakang baba. Ayun, kulay blue, yellow, red. Nasa pinakang baba, yun po ang common terminal. So, tingnan natin, patunayan natin gamit ang ohmmeter. Buhulan natin ito dahil ito po ang naka-identify sa diagram na common. Tingnan natin kung itong dalawang na para sa reverse and forward na ito ang may pinakamataas na reading. Okay? Unahin natin i-check yung red and blue. Ikabit yung test probe sa red at ikabit yung test probe na isa sa blue. Ayan. 32 ohms po yung naging reading. Tingnan natin kung alin ang pinakamataas na reading. 32, red and blue. Bitawan po natin yung red at nananatiling nakakabit yung blue. Tapos itong kulay yellow, ang ikabit naman natin dito sa isang test probe. Ayan. 32 din po ang reading, parehas. So, walang mataas, walang mababa tayong nasukat, kundi parehas 32 po yan. Malamang na yung dalawang hindi pa natin nasusukat ay mayroong pinakamataas na reading. Kung 32 ang reading ng dalawang naunang pag-check natin,
Ito ang nahuhuling terminals na i-check natin. Tingnan natin kung ilan ang magiging reading. Red and yellow, ikabit. Ayan po, 64. 64 po ang naging reading. Ibig sabihin, ito po yung may pinakamataas na reading. Ito po ang para sa reverse and forward terminal. Confirm na tama yung nasa diagram. Yung blue ang common. At ito yung reverse and forward kung alin yung may pinakamataas na sukat na resistance. Itong dalawang wire na ito na reverse and forward terminals, dito po kinakabit yung capacitor. Isang terminal ng capacitor dito sa red, isang terminal ng capacitor dito sa yellow. Diyan po nakakabit ang capacitor. At ito po ang diretso sa AC line cord galing sa plug. So itong dalawa na to para sa capacitor at saka sa timer. Kaya kung gusto niyo malaman kung paano ito i-connect, may video po tayo niyan at gagawa pa tayo ng ibang video para inyo po itong lubos na maunawaan. Sana po ay nakapagbigay ito ng kaalaman at skills sa bawat isa para ma-identify ang bawat isang terminal ng WAS motor. Paki-like and share po muna ng video ito para malaman din ng iba at subscribe nyo na rin kung bago lang kayo. Ito po ang aking munting channel. The real life Big S Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.